Ano nga ba ang educational assistance dito sa DSWD? Pag-uusapan natin yung proseso at maging yung mga requirements na dapat meron ka. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang educational assistance sa DSWD, ang pinaka-goal talaga nito ay matulungan yung mga estudyante na naepektuhan ng financial crisis o hindi na matugunan yung pangangailangan sa pag-aaral. Pwedeng ang nakapaloob ditong tulong ay yung sa tuition fee, school supplies, yung sa transportation allowance at iba pang expenses na may kinalaman sa pag-aaral. Tandaan lamang na hindi covered dito yung mga graduate or postgraduate expenses. So, ang pwede lang ay yung mga elementary hanggang college, maging yung mga vocational at technical students. Ngayon, paano nga ba mag-apply ng educational assistance dito sa DSWD? Ang pinakaunang step ay ihanda ang mga requirements. Merong mga requirements na manggagaling sa school, also personal documents katulad ng valid ID or birth certificate na rin ng estudyante. Kung sakaling wala yung magulang para iproseso, kailangan ng guardianship para dyan. Kailangan may notarized affidavit para mas mabilis itong matanggap. Also, may mga documents na manggagaling sa school katulad ng certificate of enrollment o registration, statement of account o assessment of fees kung available at lalo kung nag-aaral sa private, school ID o anumang government-issued ID para doon sa estudyante. Makakatulong din yung iba pang mga dokumento katulad ng Barangay Certificate of Indigency na pwedeng makuha nga sa barangay o iba pang supporting documents na pwedeng manggaling sa DSWD mismo. Kung may referral or endorsement letter, maaaring makatulong dito para ma-approve yung assistance na hinihingi sa DSWD. Tandaan na sa lahat ng requirements na dapat i-provide sa DSWD, dapat original iyon at may mga naka-xerox or photocopy. Possible may marinig kayong social case study report. Pwede itong makuha dun sa social worker sa munisipyo or sa CIU social worker sa DSWD mismo. Para saan ba ito? Nire-require lamang ito kung sakaling ang assistance na hinihingi mo ay lalagpas ng 5,000. At mula doon, pwede nang i-assess yung assistance na hinihingi ng estudyante para sa pag-aaral. Suggestion na rin na mas magandang i-double check ninyo yung website ng DSWD, maging yung Facebook account nila, yung official, para sa updated list ng mga requirements. Ngayon, kung meron ka ng mga requirements noon, pwede kang pumunta sa DSWD. Pero, maganda rin na i-double check mo rin sa website nila or sa social media rin nila kung dapat ba magpa-schedule muna. Lalo kung meron ng online appointment muna para nga naman hindi sayang yung pagpunta. Ito yung official Facebook account ng DSWD. Meron itong checkmark, Department of Social Welfare and Development. Idagdag na rin natin yung mga regional site ng DSWD. Ito yung pwedeng malalapit sa inyo. Pwede ninyong i-check sa mismong social media accounts nila yung iba pang mga detalye at updated list ng requirements at proseso. Ngayon naman, kung meron kang appointment or pwede ka nang mag-walk-in, ang gagawin nyo na lang ay pupunta doon sa DSWD, yung pinakamalapit sa inyo. Ang sasabihin nyo lang sa guard ay manghingi kayo ng assistance for education. Mula doon, dadaan na kayo sa interview, assessment, hanggang sa approval at pag-release ng assistance. Ito yung actual na steps sa pagpunta doon sa DSWD. So, umpisa sa guard, bibigyan nila kayo ng stub number. And then sa screening officer, ipipresent nyo yung mga requirements at magkakaroon na rin ng interview. Sumunod ay recommendation ng social worker mismo na siya pwede nang i-review at i-assess for approval ng officer in charge. At mula doon, pwede nyo nang i-double check kung approve ba kayo at makukuha nyo na yung financial assistance. May pipirmahan din kayo eventually katunayan na nakareceive nga kayo ng tulong mula sa DSWD. Ngayon, paano ina-assess yung application? Sa interview, dapat honest, dapat sabihin lahat ng information na hinihingi nila. Lalo yung kasalukuyang financial situation, kung magkano ba yung kinikita, ilan ba yung dependents, kung meron din pagkakautang, ilan yung mga pinag-aaral. Ang dahilan din ng paghingi ng educational assistance, sasabihin din, at kung may crisis man, paano ito nakaapekto sa pag-aaral ng estudyante. Sinusuri din ng DSWD officer or ng social worker yung mga requirements, yung status ng pamilya, school documents, maging availability ng tulong or assistance. Depende na rin sa pila or sa dami ng tao, yung tagal ng pag-process nito. Pero sinasabi na yung pag natapos na yung pila, nasa officer na kayo, hindi naman ito lalagpas ng more than 30 minutes. Ngayon, paano ibibigay yung assistance? Depende kung kailan nyo ito pinapanood o ano yung pwede i-provide ng DSWD. Pwedeng cash assistance na pwedeng makover yung mga sumusunod. School supplies, uniform, projects, transportation allowance, at iba pa. Pero kadalasan yung guarantee letter. Tuition fee, outstanding school balance, enrollment requirement, o iba pang kailangan para sa exam permit.
At yun yung proseso, yung mga requirements para sa educational assistance ng DSWD. Tandaan lamang na ang tulong pinansyal ay matatanggap mismo ng beneficiary. At nakalagay din dito na hindi sila tumatanggap ng kahit anumang peke na documents. Maaari itong makaapekto sa application ninyo. Also, kung may mga singil, o may mga pataw, o may mga bawas daw doon sa tulong, hindi yan inaalaw dito sa DSWD. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.